Umiikot ngayon ang ulat na isang US court ang nakatakdang magbunyag ng matitinding ebidensya laban kay Lisa Marcos na umano'y nahuli sa aktong pagbebenta ng iligal na droga. Mas lalo pang umingay ang usapin matapos madawit ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na itinuturing umanong protector sa likod ng operasyon. Ayon sa mga lumalabas na impormasyon, matagal nang minamanmanan ng mga autoridad si Lisa Marcos bago isinagawa ang operasyon. Sa korte ng US, nakahanda na raw ipresenta ang mga dokumento at video recordings na magpapatibay ng kaso laban sa kanya. Kasabay nito, nakapaloob din sa mga ulat ang pagkakasangkot ni PBBM na sinasabing nagbibigay ng proteksyon upang hindi mabunyag ang transaksyon, bagay na lalong ikinagulat ng publiko. Habang wala pang formal na pahayag mula sa Malacanang, kaliwat kanan ang panawagan para sa malinaw na paglilinaw hinggil sa issue. Ayon sa ilang eksperto, kung mapatutunayan ang mga akusasyon, ito ay magdudulot ng matinding dagok sa kasalukuyang administrasyon. Abangan ang susunod na mga kaganapan sa paglilitis na ito na tiyak nagugulat sa sambayanan. Pangulong Rodrigo Duterte, at the end of the day, mga talunan pa rin ang mga dilawan na yan, okay? Hindi kayo magiging relevant. Anong ginagawa nyo? Binubwisit nyo kami ngayon. Kung ano-ano mga sinasabi nyo sa mga taga-suporta ni Tatay Digong. Kesyo mga iyaking, kesyo napatapon o nakidnap o pinadala sa dahig ang ating presidente, ang ating sinusuportahan. Kung ano-anong pambubwisit, sa tingin nyo ho ba yung mga taga Davao, yung mga taga Southern Visayas, susuportahan ho kayo? Kayo mga dilawan, sige nga, hindi ho ganyan. Para doon sa mga nang-aasar, sa mga Duterte supporter dahil dyan sa pagkidnap na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kayo mga dilawan, tandaan nyo, kailanman hindi kayo mamahalin ng sambayan ng Pilipino. Pagka nakita nyo mga DDS, binabanatan nyo. Pagka nakikita nyo itong mga loyalista, binabanatan nyo din. Wala naman kayong bilang eh. Kung atin titignan dun sa 2022 national election, kung nag-aaway itong dalawang side na to, kung talagang magagaling itong mga pinklawan at dilawan na to, dapat marunong kayo kung paano magmaniobra. Sa bagay kasi hindi naman kayo pwedeng pumanig kay Tatay Digong kasi magmumukha kayong tanga. Hindi rin kayo pwedeng pumanig sa mga loyalista kasi magmumukha kayong tanga. Sa bagay, inaanin nyo naman pala, no, sinusuportahan nyo itong mga bangag na to dahil yun ang convenient at yun ang angkop sa inyong mga pinaglalaban. Masasabi lang natin dito sa mga dilawan, huwag na kayong umasa na magiging relevant pa kayo dito sa bansa na to. Tapos na kayo, matagal na kayong binaon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sir DJ, banatan nyo na ho. Oh, Mr. Rimulya, John Vic. Ayusin Ayusin mo kayong buhay mo, sir. Nako! Nakakahiya kayo. Pati kami naguguluhan sa inyo. Grabe. Di namin lubos maisip yan na DILG Secretary Rimulya, kahit na huling-huli ka na nagsisinungaling, gusto mo pang lumusot. Sa bagay, nakakalusot ka dun, sir, sa using your executive privilege sa mga ganung bagay. Pero, sir, hindi mo maiwasan, hindi mo na makukuha sa amin, hindi mo na maalis sa amin na talaga na ikaw ay nagsisinungaling. Dalawa kayo ng kapatid nyo. Hindi po ba, sir, dapat sila nanumpa kayo, sir? You have an oath na dapat kami mga Pilipino ang inyong ipaglaban sa pamamagitan ng pagsabi ng katotohanan. Yes, you are working at the executive department at the pleasure of the president, but you have also an obligation. You have an oath which is mag-supersede po dyan sa presidente. Kasi bakit? Taong bayan. You have that obligation. You have an obligation para po sa amin. Naku, may papatawag ka sa House of Representatives yan, sir, kung ano-ano mga sinasabi mo sa social media. Yan okay ng trip nitong mga ano na to, di ba? Pagka medyo yung bira mo, medyo madiin at talagang nasasaktan itong mga tao sa administrasyon ni Marcos Jr., ano ho nila yan? Kumbaga, yan ho yung pinakalibangan nila, magpatawag ng mga bumabati ko sa administrasyon ni Marcos Jr. Pero saludo tayo dito kay Sir DJ, palakpakan mo natin, madiin ho kung bumanat yan. Nakalimutan niyo ba, sir, yung oath niyo? You have that mandate
para po sa amin, sa mga Pilipino, ordinaryong Pilipino na magsabi lang ng katotohanan, kaya nag-o-out kayo ng ganun, ba? Nagpipledge ka dyan. Wala. Sablay ka, sir. Kung ako sa inyo, sir, Secretary Rimulya, mag-resign ka na. Mag-resign ka na lang. Kasi wala na. Wala naman niniwala sa inyo. Totoo lang. Grabe kayo. Kakaiba yung mga ginagawa ninyo. Iba talaga. Iba. Matindi ho. Kung hindi kayo, sir, kung talagang may natirapanghiya sa inyo, kung hindi kayo ganun sa power, sa posisyon, buwaba kayo sa pwesto nyo. That's the only way, to save up your face, to save your career, and to save the integrity, the credibility ng departamento po ninyo na inyo pong irepresenta. Grabe. Iba kayo. Huling-huli na nga kayo. Tapos, sir, naguguluhan kami, nagkabuhol-buhol yung official statement po. Nag-iisip ka po ba talaga, sir? O talagang situational palagi ang depende lang, come what may lang, depende sa senaryo. Parang ganun lang nakikita namin, sir. Tama po ba, sir? Iba yung statement po 2 weeks ago, iba naman pinaka-latest. Sa interview mo, sir, may paano pa nga kayo, may patawa-tawa ka pa di ba? In-interview ka, you have, it's a group effort. Wow, sabi mo. Ikaw na mismo sir nagsabi, it's a group effort. Ikaw na rin naglakad kung sino ang nandoon. Andyan ang presidente, andyan si Secretary Anyo, andyan ang National Defense, Gilbert Correct. Chidoro. Sir, tapos nga sabihin mo naman na, it's a rumors lang. Nandoon lang, nagtipon-tipon kayo. Ano ba talaga? Sir, Yun na nga ho ang dito, yun na nga ho problema. Paiba-iba ho ang mga statement nito si John Vic Remulla. Senior. Noon pa man, sinabi ko sa sarili ko na Mali ho. Sa susunod do yun. huwag na po tayo, hindi na po kami bata, sir. Kahit wala po kami dyan sa Pilipinas, hindi kami pasaway ng mga OFWs. Hindi kami yampak-yampak ng mga Pilipino. Hindi kami palamunin ng gobyerno na umaasa lang sa porpis o ICE o ayuda ninyo or tupad ninyo na madala-dala nyo kami sa ganon. We deserve a fair and truthful, what is honest. Yun po yan dapat lang kasi nakakahiya, di po ba, sir? Obligasyon nyo po. May pananagutan kayo sa amin. Kami po nagpapasahod sa inyo. Grabe. Lulusot pa kayo Kakaiba talaga kayo. Actually, gustong lumusot kaso hindi ho sila nakalusot. Siguro dahil sa mga kabangagan ho nila, akala nila nakalusot sila. Pero sa mata na sambayan ng Pilipino, doon sa nangyaring hearing na yon, hindi ho kayo nakalusot. Itong dito sa magkakapatid na Remulla na to. Sa tingin ko, yung magulang, kamag-anak nitong mga Remulla na to, sobrang proud na proud sila. Doon sa nakita nilang performance dito sa magkapatid na to, doon sa nangyaring hearing sa Senado. Dito sa bahagi ng video natin na to, eto na ho mga kababayan. Itong problema dito kay Maris, no? Puro kachismisan. Correct me if I'm wrong kung hindi si Maris yung nagtatanong, ha? Kasi yung mga ganyan tanong, kung hindi ABS-CBN, GMA lang ang makakapagtanong ng mga ganyang klaseng kachismisan. Mantakin mo, gusto pang pag-awayin itong si Spock Sari at itong si dating Pangulong, itong si Vice President Sara Duterte. Para pakinggan nyo ito mga kababayan. So na po, hinamin na rin po namin yung reaction po sa Senado. Nag-live po kasi si Attorney Si Maris, di ba? Boses ni Maris yun, di ba? O, kung mali ako, i-correct nyo na lang ako dyan sa baba. Harry Roque. Masasabi po siya na, and I quote, talaga naman ako'y taga-sunod ni VP Sara. Susunod ako sa sasabihin ni VP Sara. At yan po ay walang halong kaplastikan. Kita nyo nga, simunod ako sa kanya sa unit team. Ano nangyari? Hindi ba kayo mag-react sa sinasabi ko niya? Hindi ko alam. Pwede po ba kayong mag-react doon sa sinasabi po niya? Anak ng tokwa. Pambihira talaga to. Talagang intriga Tanungin nyo si Spock, siya nagsabi niyan Meron naman, nandyan din naman siya sa Netherlands. Meron naman kayong contact sa kanya. Madalas nga namin nakikita na pagka nagla-live itong si Spock, kayo kausap niya, tapos tatanungin nyo itong si BP doon sa mga sinabi ni Spock.
Oo nga po, baka sumusunod din po siya sa inyo. Tapos meron din po siya sinabi kasi na minsan natatakot ako sa iyo, VP eh. Kaya minsan may gusto kang gawin, sabihin ko, di ako sang-ayon, di ako makapagsalita. Di ko sasabihin kung ano yan, pero may dalawang bagay na ngayon lang nangyari na sumunod ako sa kanya, pero alam ko na hindi dapat. Meron siyang ganun sa live. Or napapag-usapan niyo po ba ito na? Siguro lang na lang yung correct. Sinasabi. Pero you don't wish to comment on it anymore. Kasi hindi ko alam kung ano yung konteksto ng hindi ko alam kung anong konteksto ng sinasabi niya na may dalawa. Ang gusto kasi nitong mga reporter na to, pagka meron silang tinanong, automatic kagad sagot na, rekta na, ganito na sabihin mo, banatan mo na yung away na kayo. Ganun ang trip nitong mga ano na to. Kaya naman, ang sinasabi ko sa inyo, punta ho kayo sa FB, YT channel, FB page nitong mga mainstream media na to. Ha, ito. Ang gagawin nyo lang ho, i-block nyo na hong rekta itong mga mainstream media na to para hindi na ho kayo, hindi na malaso ng utak nyo sa mga kasinungalingang pinapakalat nila sa social media. Yun ang pinakamaganda nyo hong gawin, mga kababayan. I-block nyo na ho dahil kung naghahanap po kayo ng mga kapakipakinabang na balita, makakakuha kayo dyan sa Pulso ng Bayan, dyan sa DZAR, dyan sa Net25, dyan sa News Blast. Pero dito sa ABS-CBN at GMA, puro basura hong makukuha nyo dyan. Pagka yung isang network, nakita nyo ng kargado o mga ibinabalita, alam nyo na ho gagawin dyan. Automatic i-block nyo na ho para wala na kayong makikitang feeds na galing dyan sa mga walang yang mainstream media na yan. Ito, punta na ho tayo doon. Ituloy ho natin yung nangyaring hearing kahapon sa panoorin ho natin kung paano sinoplak nung pinatawag nitong si Amy Marcos diyan sa Senado. Itong si Boying Remulla. Puro Remulla ho. Kanina si John Vic, ngayon si Boying na naman ho ang masosoplak. Ito, panoorin ho natin mga kababayan. Kaya't I'd like to recognize Attorney Alexis Medina po. You've written extensively on the distinction and application of surrender versus extradition. Ano ang nangyari kay Presidente Duterte? Surrender ba yan or extradition? Thank you for the invitation, Honorable Madam Chair. And good afternoon, everyone, the cabinet secretaries and distinguished members of the executive branch. Okay. Also, Senator Cayetano, good afternoon, Senator Bongo, Senator Jingo Estrada. Going back to the question, there was the proposition that the immediate surrender of the person arrested to the jurisdiction of a foreign government, or foreign state, or international tribunal can be undertaken without judicial proceedings under 9851, Section 17. I respect the opinion of our hardworking and brilliant Secretary of Justice, but nevertheless, I respectfully disagree. Surrender without judicial proceedings might amount to a violation of the liberty of abode that is guaranteed by Section 6 of the Bill of Rights. The liberty of abode cannot be impaired without a lawful order of the court. That's the text of the Constitution. Now, this constitutional protection is a barrier for any government action that would simply compel an individual to change his residence. So to compel a person, to expel a person from his country of residence without a lawful court order by excluding the judicial process might amount to a violation of the liberty of abode. Now, surrender as an option under Section 17 is applicable only in very narrow situations. One is when the person to be arrested has already voluntarily surrendered to the custody of the national government, in which case that negates the necessity of the extradition process. The other option is when the person to be arrested is actually an alien, in which case there's no need to go through the extrajudicial process. It's only a deportation process which does not involve a
court proceedings. So, in those two instances, surrender without court proceedings would be possible. Other than those proceedings, it would be very difficult to maintain that is sanctioned by the Constitution. So ang Thank you, Your Honor. sinasabi po ninyo, dalawa lang pagkakataon na pwede mag-surrender. Kung yung mismong akusado at arestado ang nagsusumite sa pamahalaan, yun, pwede yun. Yes po. Kusa niya yun. Yes. Ikalawa, kapag banyaga, Yes po. hindi naman Pilipino, Yes po. deport, executive action yun. Yes po. Mabilis, walang kailangan na korte-korte. Yes po. So yun lang, wala na pong ibang exception, wala na pong ibang sitwasyon kung saan pwedeng surrender. Kasi pinagpipilitan na sinurrender, sinuko ang Pangulong Duterte ng pamahalaan sa Interpol. Yun ang pagkaintindi ko sa sinasabi kanina. Sinasabi ninyo, hindi po pwede yun. Dalawang pagkakataon lang ang po pwede isuko ang isang Pilipino. Yung isa pa nga, hindi sa Pilipino. Attorney Medina po. Yes, thank you, Madam Chair. I stand by my statement. There may be possibilities that surrender can happen in other situations, but certainly surrender of a person necessarily requires the lawful order of the court. And this requirement is consistent with the policy of the Constitution that whenever there's a deprivation of liberty, court intervention, judicial proceedings, judicial process is a requirement because the right to liberty is placed in an exalted status in our constitutional system. Hindi po pwedeng, the Constitution does not contemplate exclusion of the court process in depriving a person of his right to liberty. Kung hindi pwedeng isuko ang isang Pilipino na hindi pumapayag, hindi naman voluntary, ang ibig mo sabihin, ang iba pang pagkakataon, extradition na. Yes, That's the only legal process to enforce surrender to the ICC. I-extradite na kapag Pilipino ka. Tama po ba? I agree, Madam Chair. Thank you. And extradition is a judicial proceedings. Involves judicial proceedings po. Okay. At maliwanag din dito, maski yung Interpol mismo, sinasaad na kinakailangan provisional arrest, extradition to be applied for in conformity with national laws. Sinasabi nga sa ating konstitusyon, sa ating Korte Suprema lamang at sa mga iba't iba pang korte. Kasama pa ba yung korte sa ICC? If I may comment, Your Honor, can I give the context for my statements? Yes, please. Yeah, okay. My apologies. I had to answer the question directly. I was invited on the basis of a post I made online, a legal opinion on the arrest of the former president. I'd like And also to... your qualifications as an Yes, yes. international lawyer. No, actually, I'm a teacher of constitutional law. I taught at San Sebastian College, Recoletos, Manila, the Polytechnic University of Manila, and the New Era University. I also give lectures for bar review examiners. Okay. Well, when I posted a legal opinion on the arrest of the president, to my surprise, it gained public traction. And my objective in posting that is really for academic discourse, not for any legal or political advocacy. I'd like to make it clear to everyone in the room, I am not here as a partisan. Okay, I am not involved in any political activity. My views that I posted are from the detached perspective of an academic. Full disclosure po, I've never met you before. Yeah, opo. I've only read you. Thank Yeah, you. thank you po. And to be honest po, 2016, I did not even vote for the former president. I was counsel for Grace Poe. Okay, so Senator Grace Poe. So my view that the arrest and detention and expulsion of the former president may have infringed several constitutional guarantees in favor of the former president. Thank you. Thank you very much, Madam Chair. Attorney Medina. I think Senator Cayetano Yeah. has evinced his desire to Well, interpolate. full disclosure then, I'm trying to be non-partisan. I ran as an independent last election, no political party. But I did vote for the president in 2016, no? Just
So I saw the SOJ raising his hand. Would you like to give your comment now, or I'm actually going to ask him questions on this? Then I'll ask the chair to give you time to rebut. I would or like to hear your questions Okay, and answers. thank you for that. So sir, tayo ba nag-meet na rin ba tayo? I don't think so, I sir. don't think so. So yeah, yes, so I don't mean to be rude, and I thank you for your, volunteering your opinion. Kasi nga, basically there's so much confusion. So we're trying to get through the confusion, not only for today but also for tomorrow, to make sure that we respect our constitution and everyone's right is protected. So my first question: do we, in this room, do we all agree that if there's conflict between international law and our constitution will prevail? Yes, Your Honor, that's the doctrine of constitutional supremacy. You agree, SOJ? No? Yeah. If there's conflict, di ba? Kasi sinabi naman sa Constitution that international law forms part of the land of the law. So if there's no conflict, wala tayong problema. Okay. So having said that, one of the fundamental or yung anchors or foundations of the Philippine Constitution, also from the U.S. Constitution, is Section 1 of the Bill of Rights, that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied equal protection of law. Agree, sir? Yes, Your Honor. Okay. So when we arrest someone, we're depriving him of liberty. Yes, Your Honor. When we deport someone by virtue of a warrant arrest, let's say like in the case of Congressman Mark Jimenez extradition with the U.S., we're depriving him of liberty. Yes, Your Honor. Okay. So when we, I don't know, alleged lawful arrest, let me just use it that way while we're determining, of former President Duterte, and then putting him to a plane to Hague, we deprived him of liberty. Yes, Your Honor. Okay. So the next question, was he given due process? So ang sinasabi po ng government, there are two ways: extradition or surrender. Yes. Okay. And tama po ba, this law that we're invoking now was passed before we ratified yung ICC? Yes. This law was prior to the ICC, no? Judicial Notice, Republic Act 9851. 9851. No? I mentioned that because in the interpellation of, I think it was Senator Gordon and Senator Loren, and then meron din Senator Miriam, it was made clear doon na kailangan magpasan pa ng ibang legislation for the pag mag-a-arrest. Ayan, no, Senator Legarda, so even if the executive ratifies it and we concur on its ratification, and we pass this proposed measure that we are contemplating now, is it not enough to implement the Rome Statute? Mali lang yung records, wrong statute nakalagay. Pero mukhang tama din na wrong talaga. Pero Rome Statute dapat to. Okay. Senator Gordon, yes, it is just like the VFA all over again. It is not enough, Mr. President, because there will be a mechanism upon which we would have to surrender certain nationals who have committed war crimes or violations against covered by the statute that we have not to be met, no? So meaning, if you take judicial notice of this, while we were passing this law later on, the intent of the legislature was to pass a mechanism for surrender. You can dispute that later on, sir, and look into it. I don't think we'll finish everything naman today, di ba? Some of this we really have to also consult everyone, no? But having said that, I think the point of the senators there was, klaro kasi extradition. So sa extradition, mako-comply mo yung due process sa Section 1 because you will, tama ba ako, you will be brought before a judge. Yes po. They will show you the extradition notice and the other papers like the warrant of arrest, and the person being arrested can answer before the judge. Tama Yes po ba? po. Okay. So let me go to Section 2. The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for whatever purpose shall be inviolable. No? So, i-google na lang natin inviolable, but tama ba? Basically, you cannot violate this. Opo. Okay. And no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge
and after examination under oath or affirmation of the complainant and the witness he may produce, and particularly describing the place to be searched and the person or things to be seized. Okay. Mas bata ka ba sa akin? 1970 ako pinanganak. Matanda na po ako. So, Yeah. halos magka-age tayo. Hindi po, mas matanda po ako. Mas matanda ka ng kwat. Sorry, mas mukha kang bata sa akin. But, no, the point is, because medyo middle kaming pinanganak nun, I think mas ka-age ko si Gilbert, no? So, ang alam ko lang, by the time kasi I got to law school, 87, 97 ako graduate, 10 years na tong constitution na to eh. This was all a reaction to martial law, where they had different kinds of warrant of arrest, including yung ASO and whatever, which were all legal during that time. I'm not judging that time. I'm just saying, both under martial law, the former constitution, jurisprudence, going from the Spanish to the Japanese period, to the American period, to our independence. So in the wisdom of the Filipino people, pinasa to na except, ang alam ko lang exception, there may be one or two, but alam ko exception, sinabi mong deportation, because when they come in, hindi na kailangan pumunta sa judge, immigration officials can deport or arrest them, di ba? Pero otherwise, hindi pwedeng si SOJ, DILG, hindi pwedeng si Secretary, no matter how brilliant Secretary Gubo is, when he's in the military can only arrest ata their personnel, no, under certain codes, di ba? But he cannot issue a warrant of arrest, di ba? So the safeguard of each and every Filipino sa due process is you're brought before a judge, and due process is one, yung nakalagay dito, that you're informed about the nature of, the words is, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!